Welcome to Zamboanga, Dapitan Zamboanga. Nandito na kami. And it was a very challenging sea trip. Grabe yung alon. Wala ko, katapusan na ng buhay ko. May naanay ko nagsunobong life vest ganina. Yeah? Oh, di yun, sa ubos. Kanang sunobong life vest. Kuya, wala kistanan. Was yun lang. But anyhow, thank God we're safe. We have reached Dapitan. Eto, nag-start ng disembarking ng mga trucks. And we are going to disembark as well shortly. Pero si mama mo, si Tita, grabe. Okay. Pero okay na siya ngayon. Oo. So next, we have to find a hotel. Hindi tayo nakaput ng inn or hotel for this upon arrival. Kasi punuan na. So, samahan niyo kami. So ito na, we're getting down the Roro. So let's get our car, guys. Good morning mga ka-wonders. Welcome to Dipolog City, Zamboanga. And nandito tayo sa Orchids, BS Orchids Suites. Yan. We arrived here at around almost 2 a.m. last night. And talagang literally pahinga lang talagang kailangan namin. And we're supposed to wake up at around 5 or before sunrise para umalis. Unfortunately, hindi namin nagawa yan. It's because sobrang pagod ng katawan at saka may ubo na ako, Chef Mark. And I think my mom, tinamaan din ng ubo. So medyo masakit yung mga lalamunan namin ngayon. So, we're just probably going to have breakfast, quick breakfast. Ngayon kumuha lang ng kape para on the road na naman kami ulit. And it's quite busy, maraming dumadaan na ngayon. We don't know where to go yet. Si Google Maps lang yung inaasahan namin for this trip right now. Going to Camp Cesario, that's our next destination. Tomorrow, mamimit namin yung special person sa buhay ni Chef Mark. Sa buhay ni Tita, especially kay Chef Mark. We'll be here in Mindanao for a few days at dahil we have to go to Davao City at Samal Island. Stay tuned. For our first road trip dito sa Zamboanga, sa Dipolog City. Sa Karinderya tayo. And, because what's best? The local food. Ito. Sinuta paklay, ampalaya, gulay na may gata, at saka pusit, isda. Katabi ng kinainan namin, there is this fruit stand and my mom started asking questions doon sa tindera. Yung rambutan daw, napakamura ng kilo. Ito na naman sila. So, pila makakilo yung mukaan? Palit. Ano lang siya? Oh. Panimang Gustin. Ano daw? Naalala ko kung tamis. Oo. Tamis daw. Sure. May durian po daw. Kanina yung nagbuwan. More than 20. Bahaw. Bahaw? Bahaw na sana. Bahaw ka lang. Daan na. Here we go mga ka-wonders. I started to feel the Mindanao vibe dahil marami ng prutas. Saan mo ipalit? Sones. Ah? Lanzones. Lanzones. At here, ang daming murang prutas ngayon. Too sad nga lang dahil medyo late daw kami dumating kasi like a few weeks before this, sobrang mura pa daw ng mga prutas at that time. I really like rivers. I think we're on our way to Camp Cesaria, that's in Kinapawan, and it's going to be a 8-hour drive. Wow. 8.5 hours drive. So nandito pa rin tayo sa Dipolog. Actually, literally this is Dipolog City, Dipolog, Zamboanga, sa Zamboanga Peninsula. So it's our very first time na makadaan dito sa Zamboanga. It's nice to see other parts of the Philippines. So ito na yung wandering natin sa Mindanao area. So nag-food trip tayo earlier ng Karinderya. As usual, or usual lang yung pagkain na na-try natin. Donut. Sa Julie's, meron sila. So ngayon papunta na tayo sa Zamboanga, sa Kinapawan. So medyo maliit lang yung mga daan at saka as you've seen earlier, medyo yung traffic is pabagal ang takbo.
So we're excited what else we can see here in Zamboanga. Kasi this is something new for Wandering Kusina na maggala sa Mindanao and going through the north of Mindanao, passing through the center of Mindanao, and then finally to the south of Mindanao sa Davao City, and finally sa Samal Island. Of course, hindi na tayo pupunta ng Suluhulu. Wala sa itinerary yan, but at least nakapunta tayo ng Mindanao. So we're starting our Mindanao food trip adventure and wandering natin dito sa Mindanao, starting with Zamboanga. Hi! 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 Hey! So mga ka-wonders, we have reached Maguindanao area, Lanao del Norte. Yes, Maguindanao del Norte. Tapos, as you know, one of our videos sa chicken pastil, the recipe comes from Maguindanao. So ngayon, meron ditong chicken pastil. Ita-try natin yan. Eto, sa tindahan ko. Yan, this is the chicken pastil. It's worth 10 pesos. And tikman natin yan. Oh. Kain sa pastel. Yan. Dito yung taon na yan. So ganun siya kadami. This is the chicken pastil na sa dahon. Look at the texture, the color. Ngayon, tikman natin. Medyo may pagkamatigas siya. Gingery. Okay, now understand. So, sarap. So, masarap siya. Yung texture niya, it's not as soft as we thought. Kaya siya. Okay, good. May pagka-adobo siya dating, pero more of extreme yung flavor niya, mas splashing yung flavor niya. Sarap at yung authentic pastil, try na natin ang authentic pastil. So at least mga ka-wonders, try na natin ang authentic pastil. We'll bring some para kay mami at saka kay tita. So yung itsura itself, walang. So kape muna tayo. Kasi may 3 hours and a half pa tayo, almost 4 hours pa tayo babayahin. And we need something strong. Yung kayang paglaban ako saan. Ayun. Iman yung authentic pastel. Ha? Authentic? Pastel, Authentic daw. Perfect. Perfect na. Bigyan mo. Ito, kung saan yung itsura ni pastel. Hindi ko Ganyan na lang. nakita, sabi ko. Ganyan yung pastel. Hindi ko nakita. Yan. Ah, ganito? Ganyan, oo. Kanin pala. Tsaka, Oh. Sabi ko nga sa kanya, kanin, kala niya. Okay ba? wapo ilang rotunda. Oh. Dati ito ni wala pa yan, no?
So we've reached Maguindanao del Norte. So na-surprise lang din ako kasi may Maguindanao del Norte pala. Akala ko Lanao del Norte, alam mo yung mga ganyan. Anyhow, natikman na natin yung chicken pastil. And I'm happy na congenial naman yung nagtitinda. Hindi natin siya nakunan at hindi na-interview, pero finally yung authentic na chicken pastil is natikman natin. And our chicken pastil is closest to the authentic chicken pastil. So thank God that we made that move, follow the instructions on paano siya gawin. So ang sarap, masarap siya. So ang concept niya, maraming kanin kasi nga pagkain siya para sa mga gusto lang mabusog talaga at saka may nagbabudget. So konti yung ulam, konti yung chicken niya, tapos mas marami yung kanin. So masarap, ayos lang. So hindi namin naubos yung kanin, yung kinain lang namin yung chicken pastil lang mismo. So binilhan namin si Mami at saka si Tita, pakita natin sila. Ah, Yeah. ubos na. Ay, ubos na! Hindi pa namin kinain. Di ako na. May nabili. Wala pinipilit. Oo. So, layo pa kayo nitong biyahe. We have 3 hours, we have 3.5 hours more to go going to Cotabato. We're basically in Cotabato area, pero malayo-layo pa yung, hindi pa, Maguindanao pa nga to. Cotabato City yung pupo. Cotabato pa yung direction natin. So 3 and 20 minutes more. So eto, kailangan nating bilisan kasi we don't want na mabutan tayo ng gabi kasi walang ilaw dito sa Maharlika Highway. Ito yung dinaanan natin, Maharlika Highway, kasi we've been searching and the easiest route would be this highway. Hindi natin nakita yung mga sira-sira nga mga dalan ba. Kaya grabe kayo, nag-isot nag-agi, maraming baha, walang daanan yung mga tubig. Tapos yung ang ilahang gitambak na yuta nasa kilid-kilid kay na napunta na sa gitna, napunta sa tunga sa dalan, and it's making some pools of water na ang hirap daanan ng mga motorists. So anyhow, yan ito. On the way na rin tayo ulit. Marang. So naman sa no, Ina lang. kalayo lang. Pinakalit man sa to siya eh. Sabi ako durian layo. Ayun. And yun, they're doing some work here. So hopefully maayos yun kasi prone tong klaseng soil na to sa erosion. Yung klaseng soil na yan prone sa erosion. So anyhow, we'll get back to you guys once we reach Cotabato, or if there's something new or if there's something interesting na maadaanan natin. Actually may interesting naman, kaso ang problema maulan. So hindi natin we were not able to stop by. So maulan lang siya. So hindi natin na pwedeng babaan kasi mata-traffic din tayo at walang nasisilungan doon sa bibilhan sana natin ng mga marang, at saka may iba din silang tinitinda na parang milk yata, at saka ibang mga suman or mga budog itsura ba. So update lang tayo. And this is somehow in the mountainous part of Kidapawan. Nice lang wooden bridge dito, and I think they don't use this much often anymore. Malamig yung tubig. And this is the natural pool.